po, umpisahan natin ang Pasko sa verse na ito. Colossians 1, verse 27. Sabayan niyo po akong magbasa. Colossians 1, verse 27. Pakibasa po, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Pakisabi po ng malakas, Christ in you. Yan po ang gusto ko pong pag-usapan natin magmula po ngayon at sa mga susunod pang mga linggo. Hindi ko po alam sa inyo, hindi ko alam kung kumusta po yung FB wall nyo, yung mga news feed ninyo. Nito po bang September hanggang ngayon, nagsisisilip pa rin po ba si Jose Marichan? No? Para kasing man nakaraan, parang kulang sa silip, di ba? Parang di nagaanong nag-trending. Pero naalala ko lang po kasi, di ba nga po yung kanyang kanta ay Christmas in Our Hearts. Wow, maganda naman po talaga yung mensahe, Christmas in Our Hearts. Pero maganda po na ma-remind din po talaga tayo that it's not really about the occasion, it is about the person. At mahalaga pong maintindihan natin, kaya ang Panginoong Hesus nagkatawang tao, bumaba sa lupa, hindi lang para mahiga sa sabsaban, hindi lang para mapako sa krus, kundi para tumira siya sa iyo. Kaya nga po yung verse na sinabi po natin, sabi po niya, Christ in you. Pakitingnan po yung katabi, pakisabihan, Christ in you. Tingnan niyo po yung sarili niyo, sabihin niyo po sa sarili niyo, Christ in me. Yan po ay pinakamahalaga na mensaheng bigay sa atin ng Panginoon. At gusto ko pong unawain nating mabuti ang nag-iisang verse na to at tignan lamang po natin yung ilang mga salita rito na mabibigat na salita. Medyo kailangan nating pag-usapan at para maunawaan po nating mabuti ano ba ang sinasabi rito tungkol sa Christ being in us. Number 1, Christ in you is for anybody. Pakisabi po ng malakas, for anybody. Pakisabi ng malakas, sa katabi, sabi mo, para sa'yo to, bebe. No? It's for us, right? Alam niyo po, pag sinabi pong anybody, of course, obviously, hindi everybody. Di ba? Pag everybody kasi lahat pag anybody, kahit sino, right? Ang kaligtasan is not for everybody kasi hindi naman talaga lahat sumasampalataya, pero anybody who believe in the Lord Jesus is saved. Right? So in the same way, ano raw po, ang pagtira ni Kristo sa puso natin, sa buhay po natin is for anybody. Sino po yun? Yung mga sumasampalataya kay Kristo. Dito po, ginamit ang salitang Gentiles. Pakisabi po ng malakas, Gentiles. Ano po ba ang ibig sabihin ng Gentile dyan? Kasi sabi po niya, di ba? To them, God chose to make known how great among the Gentiles. Bakit po sila binanggit? Kasi po, nung unang panahon, ang mga tao po, sa panahon na sinusulat ang Biblia, ang mga tao po ay kinaklasify ng mga Israelita sa dalawa lang yan, Hudyo o Hentil. Hudyo o Hentil. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kung mukhang Hudyo o mukhang Hentil. Sabihin mo, Hentil ka, no? Hindi naman siya Hudyo, right? Bakit po? Bakit? Well, ano ba ang ibig sabihin ng Hentil? Itong mga nakarang kasi parang ginagawang panglait yung Hudyo. No? Ginagawang panglait yung Hentil. Ano po ba ang ibig talaga sabihin nun? Well, kapag po sinabi pong Hentil o Gentile, galing po yan sa wikang Latin na Gentilis. Ano po ang ibig sabihin ng Gentilis? Ang ibig pong sabihin nun ay nations. Nations. Ibig sabihin, iba-ibang lahi. Ang mga Israelita po kasi, bilang lahing pinili ng Diyos, bilang mga tao na pinanggalingan ng tagapagligtas, pinanggalingan ng Biblia, ang taas po ng tingin nila sa kanilang sarili. Right? Kaya nga doon sila kinokorek ng Panginoon. Di ba po? Ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili, para sa kanila, exclusive si Lord. Sila lang ang pinili ng Panginoong Diyos. At dahil po dyan, ay yung pagtingin nila sa ibang mga lahi, mabababa. Kaya nga po, kumbaga kung sila po, tatanungin mo, ilang taong klase ng mundo, ilang klase ng tao sa ibabaw ng mundo, dalawa lang, no? Kami o kayo. Ganun lang yun, no? Kami ng mga Israelita, kami ng mga Hudyo, saka kayo, no? Pag sinabing kayo, lahat na yun, lahat na ng lahi, pinagsama-sama nila. Kasi nga, exclusive sila.
Parang kahit sa panahon din natin ngayon, minsan may mga sinasabing the US and the world, di ba? Parang ang US at ang buong mundo. Kasi superior sila, tapos buong mundo. Ganon po ang pagtingin. Pero ngayon nga, sinabi po rito, hey, hindi na lang pala ito doon sa mga Israelita, kundi lahat ng lahi. Ibig pong sabihin, kasama po tayo doon. Kasi po pag sinabing nations, kasama lahat. Kasama ang Pilipinas. Maliwanag po ba mga kapatid? So we are considered to be Gentiles. Ngayon, yun pong Christ in you, sabi niya, aba, para sa mga hintil din. Para ito sa lahat. Hindi lamang para sa mga feeling nila, deserve nila. Hindi lamang pa ito sa mga feeling nila ay karapat dapat sila. Hindi po. Ito po ay para sa sino man na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba mga kapatid? Ibig pong sabihin po nito, pag po sinabing it's for anybody, well, you can be either a worse sinner or weak saint. Well, gusto kong sabihin sa iyo, Christ in you. Come on. You need this. No, this is for you. Ibig ko pong sabihin, you need Christ to be in you. So, worst sinner ka, you need Christ to be in you. Weak saint ka, kailangan mong panghawakan na Christ in you. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? Di ba kasi minsan tingin natin sa ating mga sarili, ay nako, ang sama ko, mukhang hindi ako karapat dapat, no? Natubusin ng dugo ni Jesus. Siguro ikaw kasi mabait ka, baka ikaw kasi tinubos ka ni Lord, baka yung isang kupita lang, yung pang Lord Supper na dugo, sapat na sa'yo, nahugasan ka na. Ako sa dami ng kasalanan ko, mukhang kailangan ko timba-timbang dugo ni Jesus. No? Hindi po, lahat tayo, pare-parehong makasalanan, at kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, kahit gaano karami ang ating kalokohan, lahat tayo minahal ng Diyos, lahat tayo naging dahilan ng kamatayan ni Jesus, kaya lahat tayo pwede pong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? So ibig sabihin, ay kahit sino pala ako, kahit na hindi ako karapat dapat, kahit makasalanan ako, opo, ganon kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Now, you may be a weak saint. No ba? Ako ay mahina pa sa pananampalataya. Totoo ba, Christ in me? O baka mamaya naman, si Lord pala ay, nga tinanggap ko siya dati, kaya lang baka naasar sa akin, iniwan ako. So baka mamaya pag nagpakabait ako, babalik, tapos pag naasar ulit sa akin, iiwan ako ulit. No, Christ in you, ibig sabihin, panghabang buhay na yan mga kapatid. Panghabang panahon na kung totoong ang Panginoong Jesus ay nasa iyo na. Amen? Yung iba kasi tingin nila, pastor kasi ako mahina pa, siguro itong katabi ko kasi mas mabait, mas seryoso kay Lord, siguro yung kanyang pangalan isinulat sa aklat ng buhay gamit pentel pen, no? Ako lapis lang no? Naiiris pa. Ganun ba yun? No? Hey, mga kapatid, hindi po. Christ in you, at dapat mas lalo mong panghawakan, kung ikaw mahina, mas lalo mong panghawakan, Christ in me. Kasi kung nasa akin si Lord, ibig sabihin kahit mahina ako, kaya niya akong palakasin. Amen? Kaya niya akong tulungan. Amen po ba? Kasi nga po, yun po ang katotohanan ito. Ang Panginoon na nasa sa atin, kahit sino raw po tayo, basta tayo sumampalataya po sa Kanya, pinananahanan po niya tayo. Right? Maaring iniisip nga po natin, hindi nga ako worthy Alam niyo po, di ba tayo, pag may papasok na, halimbawa, mahalagang tao, dadalaw sa bahay niyo, ano ang gagawin niyo sa bahay? Come on. Ano gagawin sa bahay? O, di ba? Natural, maglilinis. Tama? Yung mga 3 buwan mo nang hindi winawalisan, wawalisan mo. Di ba? Kung makikitulog, yung mga 3 taon ng punda ng unan na hindi nalalabhan, na puro laway-laway mo pa, at muta, no? Bigla mo ngayong lalabhan, di ba? Ibig sabihin, mag-aayos ka talaga, tama? Hello, tama po ba? Bakit? Kasi nga po, siyempre, gusto mong maging presentable. Pero alam po ba ninyo, lahat naman tayo, walang sino man sa atin presentable sa Diyos? Alam po ba ninyo yan? And yet, ano ang ginawa ng Panginoon sa kabila ng hindi naman tayo talaga presentable, walang sino mang malinis sa atin, walang sino mang maayos sa atin, makalat nga tayo, ang gulo nga natin, right? Pero ang Panginoon pumasok sa buhay po natin at pagpasok po niya, siya po mismo ang nagwalis.
siya mismo ang naglinis ng pagkatao natin. At pagpasok po niya, siya mismo ang nagtanggal ng mga kalat at unti-unting nagtatanggal ng mga basura sa buhay natin. At unti-unti rin tayong inaayos ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, kamong palakpakan nyo naman si Lord dyan. Ang bait kaya ng Panginoon, di ba? Ang bait-bait po niya sa atin. Kasi nga po, yung Christ in you is truly for anybody. No? So, pwedeng mahina, no? Pwedeng malala, no? Pero mahalagang makita po natin, this is for anybody, no? Ito po ay para po sa atin lahat. Well, maaaring tingin mo sa sarili mo, ay ako wala naman akong kwentang tao, wala akong value, no? Yung iba tingin nila, ako parang di ko naman kailangan 'yan, di ba? Maaari pong ganoon din. No? Ito po, no? Ito pong isang bagay pa. Pag sinabi nating anybody, it could be for someone who sees himself as nobody. It could also be for someone who sees himself as somebody. Right? Yung iba po, sa tingin nila sa kanilang sarili, ay, Christ in me? Tapos tingin mo sa sarili mo, ang baba mo, ang liit mo, parang wala lang. Well, kapatid, mas lalo mong dapat talagang seryosohin na nasa iyo si Lord. Para makita mo na ang identity mo, ang halaga mo, wala sa mga bagay na mayroon ka, wala sa mga bagay na pinagmamalaki ng tao, kundi ang pangunahing asset mo ay si Jesus na nasa iyo. Okay na, ganun pala yun. Opo, na tayo po, kahit sino tayo, ang halaga natin nasa Panginoon. Nung ikaw ay nasa Lord na. Amen po ba? Bakit? Ano ba ang mga tao? Saan ba nila kinukuha yung kanilang value? Saan ba nila kinukuha yung kanilang confidence? Madalas sabi nila, 5 lang naman daw yan eh. Di ba yung, saan daw? Sa atik, datong, salapi, kwarta, pera, no? yun daw nagbibigay ng halaga, no? Pero ito. Sabi nila ay, ito raw, sa affluence, kapag may kaya, no? Di ba? Tapos yung iba ay, sa pamagitan ng appreciation, if you are being appreciated, oo nga naman, nakaka-build ng confidence. Tama? Kung mayroon kang mga accomplishments, right? Hello, tama po ba? Meron tayong mga accomplishments. Tapos yung iba, gumukuha ng confidence sa kanilang appearance, no? Pag maganda, pag pogi, yun daw nakakaroon ng tiwala sa sarili. Yung iba, yung panglima, yung isa, yung agenda, sabi nila pag mayroon kang clear na purpose sa buhay, opo, totoo po yan. At wala naman pong masama sa mga ito, basta tamang gamit. Tama po ba, mga kapatid? Pero alam ba ninyo, kahit magkaroon ka ng lahat ng ito, kung wala ang Panginoon, wala pa rin lahat. Hello? At kahit wala ka nito, kung nasa iyo ang Panginoon, ay para sa langit, para sa Panginoon, ikaw ay napakahalagang tao. Come on, naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga po, dapat pala ganoon ang pagtingin sa sarili. Yes. Kaya nga po alam ninyo, dito po sa church, bilang mga anak ng Panginoon, dapat walang insecure dyan. No? Tingnan yung katabi po, pakisabihan, huwag kang ma-insecure. No? Dapat walang insecure, right? Hindi kinakailangang mong maging kasing yaman yung katabi mo. Hindi mo kinakailangan maging kasing talino yung katabi mo. Hindi mo kinakailangang maging kamukha yung katabi mo. Buti naman, no? Di ba? Pero yun ang reality, right? Alam niyo po, ako natutuwa sa composition natin dito sa church kasi talaga pong halo-halo po talaga tayo rito sa church, di ba? Mayroong mayaman, may mahirap, mayroong mga nag-aaral, mayroong mga cutting, no, mayroong mga may sinasabi, mayroong may naririnig, no? Di ba? Mayroong mga magaganda, mayroong mga maapil, no? Sa mga lalaki, mayroong matatangkad, mayroong mga cute. Dalawa lang po ang lalaki sa mundo. Isang matangkad at isang cute. No? Hulaan nyo kung saan ako doon pasok. No? Pero, hindi nga, iba-iba talaga tayo, right? Pero ano ang halaga natin? Christ in me. Amen? Kanya-kanya tayo ng mga kahinaan, kanya-kanya po tayo ng mga kalakasan, kanya-kanya tayo ng mga katangian. Pero pinaka-importante, Christ in me. Wala akong gano'ng mapagmamalaki, Pastor. Christ in you. O kaya tingin mo sa sarili mo, mayroon akong ganito, mayroon akong ganyan, dami kong pinagmamalaki. Alam mo, walang kwenta yan kung wala rin si Lord. Kaya nga ang pinakapangunahing asset mo pa rin is Christ in you. Kailangan nating maintindihan, ang Panginoon pa rin ang pinaka-importante sa buhay natin. Amen? Mga kapatid. At pag sinabi po na Christ in me, ang ibig sabihin po nun, it's about Jesus Christ. Siya mismo, yung buong buo siya. At nung nasa atin po siya, ano po ang ginawa niya sa buhay natin?
Anong tanggapin po natin ang Panginoon? Tayo ay talagang pinatawad, tayo ay talagang iniligtas, tayo ay talagang binabago, tayo po ay talagang nililinis ng Panginoon. At lahat po ng yan, kasi po siya ay nasa atin. Kaya nga, ano ba talaga yung pangunahing tulong ko sa buhay? Ang maganda po rito, nanggagaling mismo sa loob. Kasi ang Panginoon ay nasa atin. Come on, pakisabi po ulit ang malakas, Christ in me. No? Tingnan niyo po, Ephesians 3 verse 6. Ephesians 3 verse 6, this mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Ano raw? Ang mga hentil, kapwa tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kabilang sa kanyang iisang katawan, katawan ng Panginoong Hesukristo. At kabahagi sa pangako kay Hesukristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kailan daw tayo naging bahagi nito? Kailan daw natin masasabi that Christ is in us at tayo po ay kasamang tagapagmana ng Panginoon at pagmamay-ari ng Panginoon? Noon pong narinig natin ang gospel at sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung gospel? Ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus at muling nabuhay. Amen? Hello, amen po ba? Kagaya nga po nung kinakanta natin kanina, long lay the world in sin and error, pining. No? Ang tagal nang naglulunoy, ang tagal nang nakalubog sa kasalanan ang mga tao at sa kamalian. Kaya nga dumating ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Iba po talaga pag ang Panginoon nasa atin. Tama po ba? Tama po? Tignan nyo yung mga kantang yun, no? Pag kinakanta natin, ako, isa bagay po talaga na-appreciate ko, pag kumakanta tayo ng Christmas songs dito sa church, hindi yung para ka lang nangangaroling, no? At hindi yung para ka lang kinakanta kung saan-saan. Nararamdaman mo, right? Kasi iba yung kinakanta mo yan, nang nasa iyo si Jesus, iba yung kinakanta mo lang para ka mabigyan ng 20. Tama? Hello, tama po ba? Kaya nga iba pag nasa atin ang Panginoon, right? So that's number one, Christ in you is for anybody. Number two, Christ in you is a mystery. Bakit po? Balikan natin yung verse. Ito po ulit yung another word na mahalagang pagtuunan natin ng pansin. Sabi po dito, to them God chose to make known among the Gentiles, no, how great are the riches of the glory of this mystery. Pakisabi po ng malakas, mystery. Ano po bang ibig sabihin ng mystery? Ano po ang mystery sa Tagalog? Oh, galing nyo talaga, misteryo, di ba? No? O siyempre, hiwaga, di ba? Ano po ibig sabihin pag mystery o hiwaga? Hindi maipaliwanag. Right? Tama? Mga tanong na walang kasagutan. O kaya siguro may kasagutan, pero hindi pa masagot agad ngayon. So mystery pa, right? O siguro yung iba talagang wala kasagutan sa mundo. Balang araw na lang, pag andun na po tayo sa Panginoon. Ang tawag po doon ay mystery. No, kaya nga po, di ba, mayroong kanta, walang sagot sa tanong, kung may right med ba nito, di ba? Tawag po doon ay mystery. No? Mayroon pong isang bata, tinanong ng isang atheist, sabi sa kanya ay, bata, ano ba ang Diyos? Malaki ba o maliit? No? Sabi nung bata ay, pareho. No? Ano ibig mong sabihin pareho? Well, siya ay sobrang napakalaki na punong-puno niya ang kalangitan at nangingibabaw siya sa buong sandaigdigan. Pero siya ay maliit na nakatira siya sa puso ko. Amen, mga kapatid. Ano ang tawag doon? Mystery. How could that be? Well, it's a mystery. Ano yung Christ in you? Mystery. Paano si Jesus na nasa langit, nakaupo sa kanyang trono? Nasa akin din daw siya. Ang tawag po dyan ay mystery. Right? Ang daming mga mysteries, ang dami pong mga hindi basta-basta maiintindihan o maaring sabi ko nga, balang araw na lang natin maiintindihan sa piling ng Panginoon. Right? Yung si Jesus, Diyos, tapos tao, nagkatawang tao, paano yun? Mystery. Yung Diyos, nag-iisang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, ano tawag doon? Mystery. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ang dami pong mga mysteries. At kinakailangan po nating matutunan na ganun po talaga ang buhay. Ang daming ginawa ng Panginoon sa atin at patuloy na ginagawa ng Panginoon sa atin na ito po ay mga
mystery. Tingnan nyo po, isang sample sa Biblia, Lucas 1:30-35. Tingnan nyo po, Lucas, sinabi sa kanya ng anghel, sabi nyo ako, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Verse 31, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Antindi nung binitawan na prophecy ng angel, di ba? O natural, ano ang sagot ni Maria? Ano ang tanong niya? Ano reaksyon? Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen. Tanong ni Maria. Dalaga po ako. Paano po yun? No? Tapos po, verse 35, sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at magpapa sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. You see, si Jesus nagkatawang tao, mystery. Right? Pagbubuntis ni Mary, dalaga, birhen, tapos nabuntis, ang tawag po doon ay mystery. Amen? Yun pong Kristyanismo mismo ay nanggaling po sa mystery. Actually, yung pagiging Kristiyano mo mismo, yan din po ay mystery. Tingnan nyo ang John 1 verse 12-13. John 1:12-13. Basahin po natin. Sabi po niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Paano raw tayo na born again? Paano raw tayong naging mga anak ng Diyos? Well, hindi sa natural na paraan, sabi niya, hindi sa pamagitan ng pagsisiping ng lalaki at ng babae, hindi gawa ito ng laman, ito ay gawa ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, mystery. Paano akong naging anak ng Diyos? Mystery. So, ibig sabihin, ang Kristyanismo, ang buhay pananampalataya ay puno ng hiwaga. At kinakailangan po pala nating matutunan na mabuhay kasama ng hiwaga. We need to learn to live with mysteries. Kasi bahagi yan ng buhay. Minsan po kasi masyado tayong curious, di ba? Masyado tayong maraming mga tanong. Well, ang dami naman pong sinasagot ni Lord at ang Biblia po, ang dami naman talagang sinasagot niyan. Pero remember, the Bible is not written to satisfy your curiosity. It is written to draw you near to God. Yun po ang pangunahin niyan. Nasagot nga lahat ng tanong mo, ang dami-dami mo nga alam. Kaya lang, puro ka lang sa isip, no? Hindi ka naman close kay Lord. Right? Kaya nga po, ang Biblia, andyan, hindi para sagutin lahat ng tanong mo. Kasi hindi naman kinakailangang sagutin lahat. Pero ipinasulat ng Panginoon kung ano yung kinakailangan mo. Amen? So yun po pala. So ibig sabihin, ganun pala ang buhay. Mayroong mystery. Kaya lang ang problema sa mga tao, alam niyo, ang problema natin, kahit tayo mga Kristiyano, ang bababaw natin. Di ba? Ito may mga malalalim na mysteries, pero nagpo-focus ka masyado sa mga mabababaw instead na ma-appreciate mo yung, ay grabe ka Lord, di ko maunawaan to, pero ibang klase ka talaga. Imagine of all people, ako yung tinawag mo, di ko maintindihan yun, mystery yun. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, tingnan mo nga, imagine, ikaw pa? Mystery talaga. Right? Hindi nga, minsan nga pati yung asawa mo, hindi ko maintindihan, ba't ka pinakasalan yan eh? Di ba? Mystery yun, di ba? Di ba? Ba't ako minahal itong jowa kong ito? No? Minsan, mystery talaga eh. Hindi, ang daming mga magagandang mga bagay na talagang dapat mag-focus tayo sa mga ganon. Tama? Ang problema nga, ang bababaw natin. Imagine makasalanan ko, imagine ganito ako, pero minahal ako ng Panginoon, hindi ko maintindihan yon. Mystery yun. Dapat yun ang ina-appreciate mo. Ang kaso yung iba dyan, nagpo-focus pa talaga sa mga kababawan, mga inisip na, hindi ko maintindihan, bakit di ako crush ng crush ko? Yung mga ganun ang iniisip, no? Bakit ganito? Nag-church naman ako. Ba't ko naranasan to? Yung mga ganyan. Diba? Mabait naman ako. Diba? Kala ko pa naman, pag lumapit ako kay Lord, yung dami nating mga tanong, pero hindi natin nakikita. Teka muna, ang daming matitinding ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Right? Diba? Kapag ikaw ay pinagpapala, hindi ka naman nagtatanong, Lord, bakit ako? Hindi ko deserve to. Hindi, mystery ba sa'yo na pinagpapala ka ng Diyos? Come on, mystery po ba yun sa inyo?
Di ba? Minsan parang, yun lang eh, pag Lord, oo nga, no, ba't mo nga ba ako binibless ng ganito? Hindi ko deserve to, mystery yun, Lord ah. Kaya lang, pag ganon, di mo hinihinga ng paliwanag si Lord. Kailan ka nang hihingi ng paliwanag? Lord, kapag naghihirap ka, di ba? Kapag nakakaroon ka ng mga pagsubok, pag nahihirapan ka, saka ka humihingi ng paliwanag sa Diyos, Lord, bakit naman ganon? Christian naman ako. Nagpipray naman ako. Bakit mo pinapahintulot to? Bakit wala akong ganito? Bakit wala akong ganyan? Bakit Pasko na naman wala pa akong biyanan? Puro kapaliwanag. Pagdating sa mga bagay na tingin mo hindi pabor sa'yo. Pero pag pabor na pabor sa'yo, hindi mo hinahingan ng paliwanag si Lord. Di ba? Lord, bakit mo ba ako pinatawad sa aking mga kasalanan? Kung tutuusin, hindi ko deserve to. Mystery yun, Lord. No? Pero, pag ikaw, mayroong na-open ng konti, doon ka nagagalit, doon ka nagtatampo, doon ka tanong ng tanong. Right? Pero yung offense natin sa Diyos, yun po, hindi nakakalimutan natin. Di ba? Mga kapatid, ang mystery po, bahagi ng buhay. Amen? Hello, amen po ba? I-appreciate natin yung ginawang ito ng Panginoon. At ang mystery nga yan, ang Panginoong Hesukristo nasa iyo, kung paano siyang kumikilos sa buhay mo, marami ka pang hindi nararanasan, marami pa tayong hindi nakikita, pero talaga pong ang Panginoon na nasa atin laging kumikilos sa buhay natin. Do you believe Jesus is at work in your life? Come on, come on. Yeah, mysterious. Hindi mo alam kung paano. Pero, since nasa iyo siya, hindi siya tumitigil. At hindi kanya iiwan, di kanya pababayaan. Amen? So, number three. Sabi po doon sa verse natin ulit, balikan natin. Sabi niya, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you. Ano yung dulo? The hope of glory. Pakisabi ng malakas, hope of glory. So Christ in you is for anybody, is a mystery, and is hope of glory. Ito po ay pag-asa ng kaluwalhatian. Ano ang ibig pong sabihin nun pong hope of glory po na iyon? Well, yung sabi po niya na ito, dahil sa iyo, nasa iyo ang Panginoong Hesukristo, tiyak na tiyak ka na ikaw ay tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Tatanggapin sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ay hope. Alam nyo, huwag nyo mamaliitin yung salitang hope kasi minsan sa Pilipinas o kaya kahit sa Amerika, pag sinabing hope, parang wish ko lang. Diba? I hope so. Ganun lang tayo. Diba? Pero sa Bible po, pag sinabing hope, sigurado. Expectation. So pag sinabi pong hope of glory, siguradong-sigurado ka na ikaw bilang isang tao na pinananahanan ni Kristo. Ano ang sabi sa John chapter 5 verse 11? Ang sinumang pinananahanan ng Diyos, verse 11 to 13, sabi po niya, ito ang patotoo, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit walang buhay na walang hanggan ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman yung kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Wow! Dapat sigurado ka dyan. Sigurado po tayo na tayo po ay papunta sa kaharian ng Panginoon. Amen? Kaya nga nung nakaraan, we have been talking about a better country. Di ba po yun pong katotohanan? Ito pong pag-asa pong ito. So mayroong hope of glory. Tingnan niyo po itong verse na ito, Ephesians 1:16 to 18. Ephesians 1:16 to 18. Sabi po dito, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Karoon kayo ng karunungan sa kanang kapahayagan, mabuksan ang mga puso ninyo. Sabi niya, verse 18, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Ito pala yung isang matinding ipinapanalangin ni Apostol Pablo. And I pray, maging ganito po ang kwento po ng buhay po natin. I pray for you mga kapatid, mabuksan ang ating mga mata, ng ating mga puso, magkaroon talaga ng revelation, maintindihan natin na hey, kaya ka andito sa Panginoon, lumalapit ka sa Panginoon. Ang pinakadahilan kung bakit ka sumampalataya ay dahil sa hope of glory. Ang blessing mo
ay hope of glory. Ang blessing, hindi po yan laging nasa mundo. Pero ang pinaka-importante, sigurado ka doon po sa kaharian ng Panginoon. That is hope of glory. Revelation. Amen po ba? Alam niyo po, ang problema kasi, maraming mga Kristiyano, ang nakikita po natin ay puro mga bagay na pang dito sa lupa, no? Kapag nakadepende ka sa mga blessing sa lupa, nakadepende ka sa mga karanasan sa lupa, mayroong mga tao na kapag lumalapit sa Panginoon, naglilingkod naman ako, pero bakit ganun? Di naman ako nabibless gaano. Bakit siya nabibless? Bakit ako hindi? Bakit ko nararanasan ito? Yung mga ganyan, no? Alam niyo po, ang ipinangako ng Panginoon nung sumampalataya ka sa Kanya ay hope of glory. Hindi, pwede kanyang pagpalain, pero hindi pare-pareho yung pagpapala natin dito sa lupa. Right? Hindi pinangako ng Panginoon pag lumapit ka sa Kanya, yayaman ka. Hindi pinangako ng Panginoon pag lumapit ka sa Kanya, gagaling ka talaga sa lahat ng sakit mo. At mangyayari lahat ng gusto mo. Hindi pinangako yun ng Panginoon. Ang pangunahing pangako niya, hope of glory. Yun ang pangunahin na bigay sa atin ng Panginoon. Dahil po, nung tumanggap tayo kay Jesus, pinatawad ang ating mga kasalanan. At ngayon nga po, tayo po ngayon ay katanggap-tanggap na sa Kanyang kaharian. Maliwanag po ba, mga kapatid? Yun po pala yun. Opo, kaya sabi niya, I pray that your hearts will be enlightened. Makita nyo ito, mabuksan, magkaroon ng revelation, magkaroon ng kapahayagan. Alam nyo, pag hindi po natin nakikita itong pangakong ito ng Panginoon, di natin talaga pinangawakan, sa totoo lang, ang dali mong mag-backslide. Oo. Pag ikaw nakaranas ng hindi maganda, madaling mawala. Bakit? Kasi para sa'yo, yung para lang ito dito sa lupa. Di ba? Pero kung nakikita natin ang hope of glory, magpapakatatag tayo. Right? Ang daling bumigay sa kasalanan pag walang hope of glory. Ang daling tumigil sa paglilingkod sa Panginoon pag walang hope of glory. Pero pag mayroon kang hope of glory, paninindigan mo yan, magpapatuloy ka sa Panginoon. Amen? Ang daling hindi maging priority si Lord pag wala kang hope of glory. Pero pag mayroon kang hope of glory, paninindigan mo yan. Kasi alam mo, hindi lang ito tungkol sa buhay sa lupa pala. Amen? Kaya nga, alam nyo, ang buhay pananampalataya, mahirap maging nakadepende ka lang sa emosyon. No, dapat sa revelation. Bakit? Ang damdamin pa iba-iba. Tama po ba? Meron kaming ka-churchmate ni Mami Weng dati, nung binatad dalaga pa kami, tapos hanggang sa bago kami mag-asawa, may kasama po kami, tawag ko sa kanya, regular backslider. Yung nawawala, bumabalik, eto na naman. Ganon, no? Na siya, parang ang kwento niya, hindi ako eksakto sa number, pero parang nangyari sa kanya, halimbawa, sa loob ng 1 taon, magbabackslide at magbabackslide yan. No? Pero babalik din. No? Mawawala, babalik. Halimbawa, mawawala siya ng mga 9 months, babalik siya ng 3 months. O tapos, babalik na naman siya. Mawawala na naman siya. Kasi po, ang nangyayari sa kanya, pagbalik, ang init, gigil, ang sipag. Tapos, naiinis pa sa ibang kapatiran na yung chill lang. No, parang di sila makasabay sa kanya. O tapos ang init niyan, lagi mong kasama. Tapos talagang nagpapakasipag. O tapos, mamaya-maya naman, tatagal-tagal na naman. Mamaya naman, medyo, na naman yan, nawawala na naman ng gana. Hanggang mamaya-maya, sa susunod na linggo, hindi mo na yung makita. Tapos mga after 6 to 9 months, ayun, babalik na naman uli. Pero gano'n nga, paulit-ulit, paulit-ulit. Alam niyo po kung anong nakikita kong problema sa kanya? Masyado siyang emosyonal. Dinadaan niya sa damdamin ang pagsunod niya sa Panginoon. Bakit ko po na-realize yun? One time nagkukwentuhan kami, ito ang sabi niya, galing sa kanyang sariling labi. Sabi niya ganito, 30 minutes na ako nagpipray, hindi pa rin ako makapasok sa presensya ng Diyos. No? Yun ang exact words na ginamit niya. Sa akin, 30 minutes ka nang nagpipray, hindi ka makapasok sa presensya ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nun? Sa totoo lang, pag sabi mo pa lang kung nasa iyo si Jesus, Ama namin, nakapasok ka na sa presensya ng Diyos. Right? Nasa trono ka na ng Panginoon. Amen po ba? Siya, 30 minutes na, hindi pa rin ako makapasok. Alam niyo pala, ang ibig niya sabihin, kasi nakadepende siya sa kanyang nararamdaman. 30 minutes na siya nagpipray, hindi pa rin niya nararamdaman, nakausap niya si Lord. Yun ang problema. Hindi mo naman laging mararamdaman Kinakailangan mong manampalataya. Maniwala ka na nararamdaman ka o hindi, andyan si Lord. No? At nakikinig siya sa iyo. Amen?
Hello, amen po. Kaya nga, yun pong hope na ito, yung pagtitiwala nga po sa Panginoon, yun po yung ating pinangahawakan, yung sabi po ng kanyang salita. Tingnan nyo po ito 1 Timothy 2 verse 5. 1 Timothy 2 verse 5. Basahin po natin ito. Bakit si Lord, pag nasa iyo siya, mayroon kang hope of glory, 1 Timothy 2 verse 5. Sabi po rito, for there is one God, and there's one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Bakit sabi diyan man si Lord, si Jesus? Opo, ine-emphasize kasi ang kanyang pagiging tao. Kasi po nung unang panahon, ang mga maling turo ay nagsasabing, si Jesus hindi naman siya talaga totoong naging tao. Ano lang yun, pineke lang yan, nagkunwari lang siyang tao. Yun po ang mga kulto nung unang panahon. Yun po, ang kulto naman ay sinasabing si Jesus ay tao lang. Pero kaya siya naging mediator kasi po hindi siya pwedeng mediator na Diyos lang siya. Hindi rin siya pwedeng mediator na tao lang siya. Kaya nga sa Diyos na nagkatawang tao, para mag-mediate siya, yung tao, i-connect niya sa Diyos, yung Diyos, i-connect niya sa tao. Ngayon, sabi po dito, for there is one God, isa lang ang Diyos, there's one mediator. Of course, andyan ang Ama, there's one mediator, ang anak, at ano po siya? I-connect ang tao sa Diyos. He is the mediator. Pakisabi po ng malakas, mediator. So kung nasa iyo siya, siya ang dahilan kaya ka katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Pag tumingin sa iyo ang Panginoon, sa totoo lang hindi niya titignan kung ano yung past mo. Hindi niya titignan kung ano yung mga kahinaan mo. Ang nakikita niya, si Jesus na nakatira sa iyo. Right? Kaya ka katanggap-tanggap. Kaya ka accepted because of Jesus in you. Siya lang po talaga. Kaya nga sabi rin niya, di ba, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi ko alam kung napabalitaan po ninyo yung announcement ng Vatican nitong mga nakaraan. Napabalitaan niyo po ba yan? Ang Vatican po, si Pope Leo XIV ay nag-announce na sabi po niya ay hindi dapat kinikilala si Mary na co-redeemer ni Jesus. Yan po yung announcement po na, at siyempre po nagulo po yung iba, hindi matanggap po ng iba. No, bakit? Kasi po, yung pong iba, ang ginawa ay si Mary tinawag na, kung si Jesus mediator, ang tawag nila co-mediatrix. Kapwa tagapamagitan. Kung si Jesus redeemer, ang tawag nila ay co-redemptrix. Kapwa tagatubos. No? So, hindi lang si Jesus ang tagatubos, mayroon siyang kasamang tagatubos. Yun po mismo ang binago at idiniklara ni Pope, yung bagong Pope ngayon. At sabi niya, hindi, walang co-redemptrix. Iisa lang ang Redeemer. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, no? At yun po yung itinuturo at totoo naman po talaga hinahangaan natin siyempre po si Virgin Mary, yun pong kanyang ginawa, pero yun pong kanyang ginawa ay para ipanganak ang Panginoong Hesukristo, pero iisa lang ang namatay at muling nabuhay, namatay para sa ating mga kasalanan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang dugo lang ni Jesus ang tagatubos. Amen? Kaya kung lalapit ka kaya nga sa Panginoong Hesus lang lumalapit. Maliwanag po ba, mga kapatid? Okay? Ngayon, tandaan po ninyo, sabi po dito, hope of glory. Pakisabi ng malakas, hope of glory. Kasi po, kung iisipin po ninyo, di ba, maraming mga Kristiyano, ang iniisip po kasi, hindi yung hope of glory, kundi yung good things of this life. Lalo na ngayon, panahon ng Pasko. Pag-isipan nyo pong mabuti ito. Sa totoo lang, ang unang Pasko, panahon ni Mary, saka ni Joseph, hindi naman masarap. Tama po ba? Ngayon, pag nagpapasko tayo, actually, hindi lang Pasko, habang sumusunod tayo sa Panginoon, minsan puro gusto natin yung masasarap na mga bagay, mga blessings. Dahil nasa Panginoon ka, dapat puro mga ganito, puro mga blessings. Si Mary ba, dinala niya ang Panginoong Hesus sa kanyang tiyan? Sa totoo lang ba, naging madali para sa kanya? Masarap ba ang buhay niya? Come on, pag-isipan po ninyo yun. Imagine, kinausap siya ng angel at sabi sa kanya ay, ipapanganak mo, ipagbubuntis mo ang Mesias, idalaga siya, tapos may jowa siya. Ayun pa lang, hindi na madali yun. Tama po ba? Sabi ni Joseph, nung malaman ni Joseph, cheater si Mary. No?
Di ba? Totoo, to, pinagbintangan niya si Mary. Mabila, cheater yung jowa ko. Right? At iiwan niya talaga. Mabuti na lang kinausap ng angel. At sabi ng angel, galing yan sa Diyos. Kaya tinuluyan niya, tama? Kaya pinakasalan pa rin niya. Pero dahil nga maagang nabuntis, siyempre, alam mo na, yung mga chismosa sa paligid, hindi man nila iniisip na cheater kasi nga tinuluyan naman siya ni Joseph. Pero sa kanilang kultura, nung unang panahon, ay nakakahiya yun. Iisipin nila, tinan mo tong si Mary at saka si Joseph, hindi nakapag-antay, nagmadali. Di ba, tingnan mo, kakakasal pa lang, ang laki na ng tiyan. Di ba ganun mag-isip yung mga tao, tama? Kaya nga, yung mga tao, malam, pinagchichismisan sila, sinasabi nila, kaya nga, noon pa man, tama yung sinasabi ni Pastor Rapi, tagal-tagal na ang nagmamadali, nagkakamali, ang hindi makatiis, nabubuntis, ang hindi makaantay, nagiging tatay. Di ba? So ganun, bakit? No? Ganun talaga, pwede silang pag-isipan na masama. Mabuti ba yon? Come on. Masarap ba yun para kay Mary? Yung unang Pasko. Tapos ipinanganak niya si Jesus. Pagkatapos nun, wanted sila. Ipapapatay ni Herodes. Come on. Hindi masarap. Right? So ano ang reward? Hope of glory. Right? Si Apostol Pablo, pinutulan ng ulo. Si Pedro, ipinako ng patiwarik. No? Yung iba, binalatan ng buhay. Ano, masarap ba? No? Hindi. Pero ano, ang dahilan, ba't silang patuloy? Hope of glory. Amen, mga kapatid. Nung isang punta ko po sa Korea dati, dinala po kami sa isang museum. Yung museum po na yon ay lugar ng dating church. Pero ano ba ang mayroon po doon? Yun pong sa loob ng museum, yung mga remains, no? Yung mga nasunog na tao, na mga nasunog na church, ganyan. No? Bakit po? Kasi Christian church po yon. Nung panahon na yon, pinag-iinitan mabuti ang mga Kristiyano, pinagpapapatay po sila. So habang nasa loob ng church, yung mga tao, sinara po yung simbahan. Sinara, nilak sa labas, hindi sila makalabas. Tapos sinunog yung church. Namatay lahat ng Kristiyanong Koreano sa araw na yon. No? Kaya nga po mayroong museum po doon. Pero mayroon pong isang kwento sa South Korea din, sa Incheon, mayroon pong isang pastor, kanyang asawa, sa kadalawang mga bata pang anak na inihulog sa isang hukay. Tapos ililibing ng buhay. Maliban na sasabihin ni pastor na tinatalikuran niya si Jesus. At hihingi siya ng tawad sa gobyerno sa kanyang maling paniniwala. Ganon. O siyempre yung mga bata nag-iiyakan. No? Pero alam niyo, sabi nung nanay, mga anak, huwag kayong umiyak. No? Mamayang gabi, dinner tayo kasama ang King of Kings and Lord of Lords. Ang tawag doon mga kapatid, hope of glory. No? At habang tinatabunan nga raw sila, kumakanta sila ng Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Amen? Hope of glory. No? Nasa akin si Jesus, kaya mayroon ako nito. Nasa iyo si Jesus, kaya mayroon ka nito. Tumayo na po tayong lahat. Last verses po natin, Colossians 2:9 and 10. Colossians 2:9 and 10. Pakibasa po ito ng malakas. Come on, pakibasa ng malakas. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. O, tingnan nyo mabuti yun, unawain natin yon. Ano raw? Kay Kristo, lahat ng kabuuan, lahat ng kalubusan, the fullness, ang kabuuan ng pagka-Diyos ay nanahan sa laman. O, tingnan nyo po si Jesus, ano raw po siya? Nasa Kanya ang kabuuan ng pagka-Diyos, siya ay nagkatawang tao. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pero ito, tingnan nyo po yung verse 10. And in Christ, you have been brought to fullness. O, i-connect nyo po yung mabuti. Ano raw? In Christ, all the fullness of the deity lives in the body. No? And now, because Christ is in you, you have been given fullness in Christ. Wow. Dahil si Jesus, na nasa Kanya kalubusan ng pagka-Diyos. Kabuuan ng pagka-Diyos. Pero ngayon, ikaw mismo tumanggap ng kabuuan, hindi ng pagka-Diyos, kundi kabuuan ng iyong buhay. Nabuo ka. No? Bakit? Kasi si Jesus ay nasa iyo.
Amen, mga kapatid. So, ano yung Kristo na nasa iyo? Siya, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. No? Hindi siya yung Jesus lang na nasa sabsaban, hindi siya yung Jesus lang na nasa krus, kundi siya po yung Jesus na nakatira sa langit. Andun po siya, naghaharing magpakailanman, at ngayon nga po, siya raw po ay nasa atin. At ang buong pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, available para po sa ating lahat. Amen? Imagine. Tapos ano pa sabi niya? I will never leave you. I will never forsake you. Wow. Alam niyo, dapat pala ganon. Lord, I am complete in you. I am full in you. Lord, buo ang buhay ko dahil sa'yo. Buo ang buhay ko dahil sa'yo. Alam ko marami pang gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi pa tapos si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Pero, kung ano man yung magandang plano ng Panginoon, ano mang gagawin pa ng Panginoon sa buhay ninyo, kahit wala pa yung mga yan, tandaan nyo, ngayon palang buo na kayo. Dahil nasa inyo ang Panginoong Hesukristo. Yung iba dyan, bonus na lang yan, bonus na lang. Hanapin mo na walagi ang iyong kalakasan. Hanapin mo na walagi ang iyong kaligayahan, ang iyong kapayapaan, ang iyong kasiyahan sa katotohanan na si Jesus ay nasa iyo. Yumuko po tayong lahat at pumikit. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus, you are in me. Come on, believe kapatid, Jesus in you. Christ in you. Believe that. Receive that in your heart. Christ in you. Christ in you. Kung kayo po bago rito, at maaaring tanong ninyo, paano yun, Pastor? Di ako sigurado dyan. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Jesus, narito nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung di rin gininuman ang akin tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako. Kinakatok ka raw ng Panginoon. Gusto niyang manahan sa iyo. Nasa iyo ang pagdidesisyon. Kung sa oras na to, sasabihin mo, Lord, I repent. Inaamin ko makasalanan ako, tinatalikuran ko ang aking kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo, tinatanggap kita. Kung gagawin mo yun ngayon, lalabas ka sa lugar na to, kagaya ng sabi ng Panginoon, Christ in you. Kung sino man po sa inyo, gusto nyo siguraduhin na si Jesus ay nasa inyo na talaga. Tandaan po ninyo yung sabi nating verse kanina, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Nananahan na ba talaga si Jesus sa'yo? Siguraduhin mo po ngayon at tanggapin talaga ang Panginoong Jesus at isuko mo sa Kanya ang iyong buhay. If you want to do that, pakipatong nga lang kamay mo, kapatid, sa tapat ng iyong puso. Sino man na gustong tumanggap sa Panginoon, siguraduhin mo, Christ in you. Sige po, at sambitin nyo itong prayer na to. Sambitin nyo itong prayer na to galing sa puso. Sabihin nyo po ito, Panginoong Jesus. Sige po, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga ito. Tinatanggap kita. Pinagbubuksan kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let me pray for everyone. Opo, Panginoon, maraming salamat. Tulungan mo kami na mabuhay lagi sa katotohanan ito. That we are in you and that you are in us, Lord. Salamat. Kami ay sa iyo, ikaw ay amin. Salamat sa relasyon po na ito. Tulungan mo kaming pangalagaan lagi, pahalagahan lagi ang relasyon po na ito. Ilapit mo pa kami sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Basbasan mo po kami ngayon. Basbasan nyo ang iyong mga anak. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.